hihirapan ang pulisya sa paghahanap kay Maalala Bantag. niyo ito si DJ Bantag. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Lagi nilang sinasabi, ilang taon nang lumipas, 2 taon mahigit. Mahuhuli na raw si Bantag hanggang ngayon. Dahil may kaalaman din daw at kabisado din ni Bantag ang galaw ng mga otoridad Wow, sa panguhuli may kaalaman. So ano kayo? Mga inutil kayo? Saan napupunta yung intel at confi funds? ng mga pinaghahanap ng batas. Posible din ani ang may gadgets ang dating opisyal ng Bucor para maiwasan ang mga naghahanap na operatiba. Gayunman, sinabi din ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na hindi tumitigil ang kanilang mga tracker team katulong ang mga lokal na tauhan ng pulisya sa paghahanap kay Bantag. Patuloy din ani ang ginagawa ng mga pulis sa pagbeberipika sa mga lugar na posibleng Lagi silang may feeler. Matutukoy na, alam daw yung galaw, alam yung movements, alam kung saan. kinaroroonan ni Bantag, kabilang ang ilang lugar sa norte. Matatanda ang una ng sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na malapit nang mahuli ng mga otoridad ang dating hepe ng Bucor. Si Bantag ay nahaharap sa kasong Nagpalit na ng DILG Secretary from Abalos to ditong si Remulla. murder dahil sa umano'y utak sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Samantala, Ella, breaking news, nadamay ang isang police colonel ng Philippine National Police sa nangyaring banggaan ng American Airlines Bombardier. Ito pa, Leia, bakit pagkatapos ng pagsabi malapit na, inamin. nahihirapan ang pulisya sa paghahanap kay Bantag? Diba? Tapos, ito, alam nyo ba kasi, itong nangyari kay DJ Bantag, hindi, paulit-ulit po na nangyayari ito or ginagawa sa panahon ng Administrasyong Marcos. Maalala ninyo itong si Police Brigadier General Narciso Domingo noong araw na pinapreskon pa ito nila, at nahiring pa ito nila Abalos, nila Remulla, nahiring. At ito pala, actually ngayon ko lang nalaman na nagtatago pala ito si General Domingo, no? Kasi etong si General Domingo, instead na parangalan siya dahil siya yung nakahuli kay Sergeant Mayo. Ngayon baliktad, yung Sergeant Mayo na nahuli, yung pa yung tila baga lalaya. Tapos ito, pinaghahanap ng batas. Ganun-ganun ang ginawa nila, no? Yung mga gumagawa ng mga tama, no, ng trabaho nila, yun yung pinahuhuli ngayon ni Marcos Jr. Ito si General Domingo, tingnan natin ang kanyang hinaing. Nagtatago pala ito. Kagaya din nila DJ Bantag, nila Kong Teves, dahil ito, ayaw yung magaya doon sa retired ang dating hippie ng PNP Drug Enforcement Group na sa ngayon ay wanted na ng ating gobyerno dahil sa mga napakawalang kwentang mga kaso. Kami nakahuli ng 1 toneladang shabu. Kami pang gustong ikulong ngayon. Ganon na ngayon eh. Ayaw ko rin namang sumuko dahil ayaw kong magaya kay Secretary de Lima na nakulong ng 7 taon bago na absuelto. Pero si de Lima kasi talagang baliktad. Si de Lima talagang kumbaga dapat makonvict na yun na guilty na. Pero tropa na-tropa na ng Marcos administration kaya na-dismiss ang kaso. But anyhow, you have a point, no, General Domingo. And the same thing din with the DJ Bantag na nagtatago dahil ayaw nila na makulong at masayang ang mga panahon nila na hindi naman talaga ginawa yung mga paratang. Masyado na pong sira ang pagkatao ko sa mata ng publiko. So, huwag kang mag-alala, nandito pa naman kami, marami kami, at alam ko ay ikaw ay dalilinya sa mga gawain, no, ng tama, like sa Duterte alignment. Kaya
andito kami na sumusuporta pa rin. The public also deserves to know my side of the story. October 2022 po, nung nakahuli kami ng 990. pinakamalaking drug buy bust sa kasaysayan ng Philippine National Police. 990 kilos po ang nakuha namin na nagkakahalaga ng halos 7 bilyong piso. Kasama po doon sa nahuli ang 2 suspects at ang isa daw na isang pulis. Gusto ngang ungusan ni Marcos Jr. doon sa alitagtag kay Sana na ano yun, 2 tons. Walang sinabi yung 990 kilos mo na yan kasi si Marcos Jr. 2 tons noong una. Ang seste na booking wala pala, less than. Talagang pinakamalaki nitong nahuli ninyo kasi budol yung 2 tons ni Marcos Jr. hanggang sa naging mga yun, less than, ewan ko na lang, baka mas marami pa yung sa inyo Si dating Police Master Sergeant Mayo. Tinanover po namin yung droga sa PDEA. In fact, nasunog na nila yun. At kinasuhan yung 2 suspect na hanggang ngayon nakakulong. 5 days after the operation, yung isa kaya si Soriano, nasaan na kaya yun? naka-recover po kami ng CCTV na kung saan nakita namin na yung ubang operatiba namin ay nagnakaw ng ebidensya mula doon sa crime scene. Kinilala po namin yung mga nagnakaw at nabawi ang 42 kilos. So that to now make a total of 1.32 tons drug seize. Nareport po namin sa dating CPNP yun, General Asurin, na nag-utos kaagad ng agarang investigasyon. Yung operasyon na yun ay hindi ko po ginasusan ng malaki yun. Normal MOOE lang ng SOE4A. At it was supposedly God's way para Mahuli. once and for all makilala natin yung mga drug lords sa bansa. Sana. Pero kayo pa yung nakahuli, kayo pa itong nagtatago. Napansin ko nga nasa kabukiran nasa kabundukan talaga po kayo. Kawawa naman po kayo na gumagawa ng tamang trabaho tapos kayo pa nalalagay sa alanganin. Sila ang sarap ng buhay nila. Pero di na rin po nangyari yun dahil 6 months after the operation ay nagpasabog po si Noy Secretary Abalos. Binor Abalos ng kabaliktaran na istorya. Istorya, tas may cleansing pa PNP cleansing. Yung pala, tatanggalin yung mga nagtatrabaho ng maayos. Loko-loko. Pinaratangan kaming may grand attempt to cover up Sergeant Mayo. Grand attempt, ilang minuto pa lang nung nahuli namin si Mayo, minisid ko agad yung bata niya, si Mike B, na nahuli namin si Mayo. Ang ebidensya niya po ay mga affidavits, mga salaysay ng mga boss ni Mayo sa SOU NCR. Akalain ninyo itong si Sergeant Mayo nung na-hearing, di ba na-hearing sa Senado, nakaposas, tapos alam mo yung parang siya pa yung star witness. Talagang grabe yung iba yung cover up. Talaga ang gobyerno ata nag-cover up kay Mayo, no? Kasi syempre malaking yan malaking tao yung nasa likod niyan, masasawata. Kaya talagang it's sinasakripisyo na lang itong mga taong gumagawa ng tamang trabaho.
DJ Bantag, itong mga maraming na Lakong Teves, Pastor Kibuloy, tapos ito nga, napag-alaman ko na nagtatago pala itong si sabi ko, nasaan na kaya yun? Ito pala. Kasi na Colonel Ibanez, Colonel Gonzales, Major Salmingo at iba pa. Nang dahil sa presko na yun, courtesy resignation po niya ang lahat na full-fledged colonels and generals ng PNP. Out of 953, 18 po doon ang tinanggap, 3 general at 15 full-fledged colonel. Pero wala pong General Domingo doon. Dahil alam po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si General Domingo ay walang kinalaman dyan sa kalakaran ng droga. Ganun pa man, nagfile ng maraming sandamakmak na complaints. Yung bata ni Isael J. Abalos na si Napolcom, yung na-dismiss na Napolcom Vice Chairman Attorney Bernardo. Pero for 2 years, wala pong nakarating sa mga reklamo sa DOJ na yun sa korte. At in 2024, nakapag-retire po ako ng tahimik with full retirement benefits. Nagkapalitan po ng umupo sa DILG at sa Napolcom Vice Chair. Pumalit si Secretary John B. Crimolia at sa Sanapolcom si Attorney Bernabe. Isinalang ulit ng mga boss ni Mayo yung affidavit sila, yung masalaysay nila kay Secretary John Vic at kay Attorney Bernabe na kinagat naman kaagad nila hook, line and sinker. Sa makatwid, pwede niyong panoorin ng buo ito sa Facebook ni General Domingo. Sa makatuwid, isa lang ang ibig sabihin nito. Ito po, hindi po conspiracy nila General Domingo whatsoever. It's a conspiracy among this government. Dahil meron silang pinoprotektahan, kung ating makikita. Ang mga pinopersecute dito, yung mga tao talaga. Napaka linaw naman na itong mga nakakawawa ngayon ay yung mga kagaya natin na nasa tama. So, you guys can review itong nangyari kay General Domingo sometime in 2023, no, if I'm not mistaken, or early 2022. I mean, late 2022, no, na sila na nga ang nakahuli ng 990 kilogram na high-grade na shabu. Sila pa itong kinakasuhan ngayon. Sila pa itong, ito, tingnan ninyo, nagtatago. Kailan kayo matatapos yung ganitong estilo ng gobyernong ito, no?